Wala daw justice para sa poor. Pangmayaman lang daw ang hustisya. Sabi nung isang abogado sa TikTok. Nag-a-agree ba ako doon? Tapos, ang komento naman doon ng paborito kong abogado, si Attorney Libayan, may justice. O sige, kwentuhan tayo. Diba? Wala naman akong kausap. Ang hirap pag walang kausap. Nadidepress, naboboard, nalulungkot, naiinis. Ano ang dahilan, pinaka main reason, bakit ang isang OFW na katulad ko ay nagbablog, nagbibideo ng pasulpot-sulpot. Kasi kapag ka masaya ako, syempre nakakalimutan ko yung mga bagay na gumagamot sa kalungkutan ko. Pero mas madalas malungkot ako. Paano yung mga bagay naman na o ano yung mga nagpapasiga sa akin? Siyempre, pagkausap ko yung mga anak ko, pagka nandito ako sa live video, ayan, yun. Kaya, yung iba nagtatanong lulubog lilitaw daw ako, o lulubog lilitaw talaga ako. Minsan meron akong vlog, minsan wala, diba? Kaya hindi consistent, hindi kasi ako dire-diretso. Sumpungin ba? Toyoin, topakin, ganon. Mood. Uy, Shanti Tako. Hi, thank you for watching. Yung tungkol doon sa sinasabi na walang justice o pangmayaman lang daw yung justice sa Philippines, hindi ako nag-a-agree. Siguro, sa iba, pwedeng mag-agree, pero yung ako, kahit ako ay kahit hindi ko nakukuha kung minsan, o madalas na hindi ko nakuha yung justice do sa mga isinampa ko reklamo, still, ang masasabi ko, may justice sa Philippines. Kaya lang, ang tagal, maiinis ka. Tapos, yung ipinaglalaban mo, kung minsan, talo ka. Talong-talo ka sa ipinaglalaban mo dahil maimpluwensya yung kalaban ko Diba? Totoo yun. Kung merong magsasabi na ako'y nagsisinungaling, shut up. Hindi ako nagsisinungaling. Kasi, pag nagsinungaling ako, pwede akong balikan. Pwede ako sampahan ng reklamo. Ako nga yung nagreklamo na ako, ang ipinaglalaban ko, yung anak kong may kapansanan, talo ko 4 na beses. Diba? Kaya sabi ko nga doon sa Lawyers of TikTok na napanood ko rin, napapanood ko yun Lawyers of TikTok, marami silang mga comments sa justice system, sa mga kung ano-ano. Naniniwala ako sa kanila. Nag-a-agree ako sa ibang bagay, pero sa ibang bagay hindi. Pero, ang masasabi ko doon sa sinasabi niyang pangmayaman lang, hindi, attorney. Kasi, pagka tamang tao, yung may hawak ng kaso mo, tapos, nasa tamang side ka, at tama ipinaglalaban mo, tiyagaan mo lang, gastusan mo, ipangutang mo. Kasi, ang nagiging question dyan may pera ba Di ba? May pera ba yung inakusahan? O may pera ba yung nag-akusa? Pera talaga problema dyan. Kaya lagi ko sinasabi, habang bata ka pa, kung ikaw ay may pagkakataon na sumubok sa ibang lugar, do it now, while you're still young. Kasi, kung yung mentalidad ko ngayon, merong nagsabi sa akin noong ako ay bata, na fly high, umalis ka sa bayan ng Bungabong, baka umalis ako Baka hindi ako ganito na abandoned wife. Baka hindi ako ganito na broken ang marriage. Di ba?
Rochelle Gregorio Ramos, thank you for watching. O, di ba? Yung buhay natin, ginusto natin yan. Hindi natin siguro, hindi. Pagka may kabiguan, puro kahirapan, hindi mo marahil pinag-isipan. Ako, hindi ko pinag-isipan. Basta ang alam ko noon, nagtampo ko sa nanay ko, nag-away kami, umalis ako ng bahay. Ganun ako pag galit ako, umaalis lang ako Dala ko pa rin yun hanggang ngayon. Pagka naiinis ako, lalayasan lang kita. Hindi kita bubungangaan, hindi kita aawayin. I-avoid ko yung presence mo. So, yun. Never mo ako marinig na, hindi ako bungangero. Ang bungangero yung tatay ng mga anak ko. Bungangero yun. Yan, ganun yun. Ako, pagka yung galit, hindi ako nagsasalita. Kasi alam ko, masakit akong magsalita. Hindi ko na kayang bawiin yung mga binibitawan kong salita na masasakit. Kaya, yung nangyayari sa akin ngayon, resulta rin yun ng mga pagkakamali ko. Mali ako nung umpisa, dahil mali yung umpisa ko, mali yung ending ko. Ganun po yun. Yung sentence mo, kapag ka mali ang construction, mali na yan. Bagsak ka sa exam, ganun rin ang buhay. Pag ang buhay, kesera-sera ka, sige-sige lang, mamamali ka. Kasi hindi ka nag-isip. Nasasakal yung leg ko. Kasi hindi ka nag-isip. Hindi mo pinagplanuhan ng maayos. O, diba? Uy, Marita Orpano, minsan, thank you for watching. Rochelle Gregorio Ramos, may sinabi siya. Always watching po. Marami po ako napupulot na aral about sa family. God bless po. Thank you. Thank you, Rochelle. Imelda Oliza Tandingan, thank you for watching. Excuse me. Sorry. Yung umpisa ng married life ko, it's about nainis ako sa nanay ko, nag-away kami ng nanay ko. Ano ba itong nakalawit na ito? Pasok natin. Dahil meron kaming pinagtalunan. So, in order for me na wag bastusin yung nanay ko kasi nagtatalo na kami, umalis na lang ako. Nung umalis ako, dumating yung boyfriend ko. Sabi ng nanay ko, sundan mo nga si Jeng. Nagtampo Nung sinundan ako, dun na nag-umpisa yung lalong inis ko at galit ko. Ang nasabi ko lang, itanan mo ko, pag hindi mo ako itinanan ngayon, hindi mo na ako makikita. Ganun lang yun. Mali, di ba? Mali. Mali. Kaya kayong mga nanay, pag nag-away kayo ng anak nyo, at merong boyfriend yung anak nyo, o merong mga kung sino-sino mga kaibigan, o ano, huwag nyong papayuhan na sundan. Hayaan nyo lang siya. Based on my experiences, ganun nangyari sa akin. So, mali. Tinanan ako, doon na. Ito ko ngayon. Broken marriage. Pero kung nung time na yon, siguro kasi I stayed in Bungabon after graduation. After I graduated dentistry, umuwi ako sa probinsya. Dapat pala, nag-soar high muna ako. Naghanap ako ng bagong adventure in life. Para ma-explore ko, ano yung nakuha ko. Diba? Ano yung natapos ko? Hindi umuwi ako sa probinsya kasi dentist ang nanay ko. So, siguro, ayun sa akin yung, papatayin ko likalan. Nagluluto ako ng mani, nilagang mani. Siguro nandun yung ideya ko na ako yung panganay. One reason bakit ako pinag-aral ng dentistry ng nanay ko, simply because mayroong tagapagmana. Pero alam nyo ba, kung yun lahat ang mentalidad ng isang tao, to inherit the position of your parents, parang hindi maganda. Bakit? Kasi, you can get more. You can explore it. Kasi, excuse me grabe. Dito kasi sa Amerika, malamig na malamig,
Tapos biglang mainit na mainit. Mainit yung loob ng bahay. Malamig sa labas. Mainit yung loob kasi sobra init ng heater. Andito ako sa garahe. Hindi natin kasi alam yung future eh. Ang alam lang natin, nagtampo tayo ngayon, may boyfriend tayo, masaya tayo, okay na. Tapos, ang mentalidad ko noon, basta masaya ako, mayroong pag-ibig, kahit walang pera, mali. Huwag kang ganun, diba? Good thing, meron ng social media ganito, merong mga Facebook, may mga vloggers na nagla-live, may mga katulad ko na hindi ikinahihiya yung experiences na pangit. Kasi ang katwiran ko, yung dating ako, tahimik ako eh. Teka, babasahin ko muna itong mga nanonood. Imelda Oliza Tandingan, ayan, Mary Jane Onya, thank you for watching, diba? Imelda Oliza Tandingan. Taga-Bungabon siguro kayo, no? Diba? Hindi ko iniisip lahat talaga. Sa sobrang nipis ko, matampuhin ako eh. Siguro dahil pinalaki ako na dapat supportive ka sa kapatid, dapat alagaan mo yung mga kapatid mo, dapat ganito ka, gigising ka ng maga, madaling araw, dapat maglilinis ka kasi ikaw yung example, ikaw yung gagayahin. Ganun ako pinalaki eh. Ganun ako pinalaki. So, all my life, talagang obedient ako eh. Masunurin ako. Mabait ako eh. Mabait din naman ako ngayon. Ang pagkakaiba lang nung ngayon ko, nagsasalita na ako. Dati, tahimik ako. Lahat ng sakit, nandito lang. Lahat ng problema ko na pambababae nung tatay ng mga anak ko, nandito lang. Itinatago ko yon kasi ikinahihiya ko yon. Ang nasa isip ko, akala nila perfect ang marriage ko. Pag nalaman nila na miserable yung buhay may asawa ko, nakakahiya sa part ko. Tagal kong tiniis yun. Mali yun. Yung mga may asawa dyan, ayan na naman, manunulsol na naman ako. Yung mga may asawa dyan, na ang asawa ay babaero, warningan nyo na. Pagka tumino, fine. Pag inulit, bigyan nyo pa ng chance. Siguro hanggang hindi ka nadadamage. Pero once na madamage ka, ano yun? Sinaktan ka. Pucha, iwanan mo na. Pagka na-touch ka minsan, meron second time yan. Ganun ako. Diba? Jocelyn Senobo. Hi, good day din sa'yo, Jocelyn. O, diba? Once na sinaktan ka, uulit yan. Huwag kang maniniwala sa sorry. Huwag kang papayag sa second time. Iwan na. Walang niya ako. Based on my experiences, hindi ako nagsasalita na hindi ko natikman. Never. Kaya nga sabi ko, sue me. Sige. Sampahan mo ako ng reklamo. Pero paninindigan ko yung mga sinasabi ko. Yung nagsasabi sa akin, si Divine Jacinto, sabi niya, baka masugpina ka. In what way? Busog ako. Kumain na po ako ng umagahan. Excuse me. Saan? Alin doon sa mga postings ko, yung isusugpina ako. Yung tungkol sa kabet, yung asawa ko, na malandi, na nanggugulo sa bahay ko. Siya, ito ang kapal. Ang alam kong nanggugulo ng bahay, yung legal wife. Pero itong kabit na to, ito nanggugulo ng buhay ko, ng bahay ko. Ako naman, basta sabi ko lang, stop. Ganun lang ako. Pero nung lumalala na ako, kinakalkal ko na ikaw dito, dinadakdak na kita kabits ka. O yung bang mga reactions ko tungkol sa government, alin doon? Kasi, ang reactions,
Once you observe, pag nag-obserba ka, pag nag-react ka based sa observations mo, pag nag-react ka doon, magsasalita ka. Once na magsalita ka, o inilabas mo yung reaction mo, doon sa observation mo, nagkikriticize ka nun. Whether you accept it or not, you're criticizing in a nice way. Ang akin naman alam ko yung freedom of speech ko. At alam ko naman, nagsasalita ako, pero hindi naman masyadong below the belt. Hindi naman reason para ako ay subpina. Susubpina ako ng Philippines dito sa Amerika. Oh God, kakatakot. Di ba? Papatawag din ba ako sa Kongreso? Kasi yung mga vloggers pipitsugin man o sikat pinapatawag sa Kongreso no? Kakatakot. Di ba? Ellen Alcantara, uy, darling, hindi ka masyadong late. Hi, babe. Naabutan ko din live mo. Di ba, no? Oh, thank you, babe. Di ba, no? Yung life, nagiging hard kasi we chose. Pinili mo. You choose it. Pinili mo, maging hard yung life. Kasi hindi mo pinagplanuhan. Ako lagi ko sinasabi sa mga anak ko, aim high. Ngayon, hindi mo pa nakukuha yung dreams, pero tiyaga lang. Pagplanuhan mo na ngayon pa lang, ano yung dreams mo, tapos, just in case na makukuha mo yung dreams mo, ano yung plano mo? Ang sabi nila, pinangungunahan daw, malas daw yun. No. Pagka sinasabi mo yung dreams mo, yun ang magiging goal mo. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin, maging determinado ka. Panindigan mo, these are, di ba? Madami. These are my dreams. Hindi pwedeng this is my dream, no. Huwag kang mangangarap ng isa lang. Dream big. Mangarap ka ng marami. Pangarapin mo yung imposible. Kasi, merong magagrant niyan kung deserving ka. O, di ba? Sino maniniwala? Ako, na nagsasaing na ng hinugasang tutong, inihahalo sa bigas nung nasa Marikina kami. Dinadanas ko na yan. So, masyado na akong talagang subsub. Napaka-desperate na nung aking situation doon, di ba? Pero, nagsikap pa rin ako. Sige, sipag pa rin. Pagdating sa hapon, iyak lang, di ba? Tapos, paggising sa umaga, trabaho uli. Madaling araw, aalis na. Uuwi, hating gabi na. Bago matulog, umiiyak. Ganun lang yon. Tapos, minsan lalabas ako, walang baon, pagkain. Merong sa daan, nilagang saging, nilagang kamote, tama na yon. Dinasan ko yun. Kaya yung iba na nagsasabi, hopeless? No, may pag-asa. Pero alam mo, yung pag-asa, pagsisikapan mo yan. Tapos, kung hirap na hirap ka na, iiyak mo lang. May makakadinig dyan. Walang tumutulong sa'yo, sige lang, lakad lang, trabaho lang. Ako, sino mag-aakala? Eto ako ngayon. Tinanggal ako doon sa pwesto ko. Tapos bigla eto. Diba? You never know. Diba? Sino yung nagbibigay ng blessing? Yung naaawa sa atin. Sino naaawa sa atin? Si God. Uulitin ko. Yung blessing, ibinibigay sa atin. Kasi kinakaawaan tayo. Sino naaawa sa atin? Si God. Hindi ka kakaawaan ng mga taong naiinggit sa'yo. Kasi likas sa tao ang naiinggit. Ngayon, kung ikaw, mainggitin din, ang dapat mong kainggitan, yung kung ano yung maganda nilang katayuan. Yun, okay na yun. Gawin mo silang inspirasyon. Ako ganun Sabi ko, ang ganda ng buhay nila. Sabi ko, one day, kaganda rin ang buhay ko. Ganun lang ako nun Tapos trabaho lang. Pero, araw-araw, gabi-gabi, umiiyak ako. Yung maganda kong buhay sa Bungabon, sa bayan namin, ang ganda dati Pero simula nung iwanan kami ng tatay ng mga anak ko, tapos nasunugan ako,
Parang yun na yung umpisa. Ang tagal. Ang tagal nung hirap. That was 2011. Na-confirm lang na iniwan na kami 2012. Then 2013, nasunugan ako. Lumipat kami sa Marikina ng 2013. Tapos, hirap na yon. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nagpunta ako ng Amerika 2014. Tapos, umuwi ako ng Philippines. Tapos, nung dumating na yung talagang permanent resident, yung permanent, yung petition ko talaga, punta na ako 2018. Tapos, marami na akong, naipanalo ko na nun yung kaso ng anak ko. Nahabol ko na yung tatay ng mga anak ko. Nakuha ko yung sustento ng bunso ko. Imagine, kailangan mo pang idemanda para magbigay lang ng sustento, di ba? Ganun yun. Kung ikaw, hindi ka sinusustentuhan, may anak ka, tapos iniwan ka ng asawa mo, hindi ka sinusustentuhan, kung okay sa'yo yon, okay lang. Pero kung ako ikaw, hindi okay yon. Lalo kung yung asawa mo may pera at namumunini yung kabet, laban ka, may pao. Sa una, talo ka. Pero pag nakita ng judge na dapat kang sustentuhan, makukuha mo yan. Payo lang yung akin na. Kasi kaya sinasabi nilang ang justice pang mayaman lang eh. Kasi yung mga mahihirap, hindi sumusubok. Subok tayo. Sumubok tayo. Hindi kawalan yung pagsubok. Kasi mas magandang sumubok ka kaysa hindi mo sinubukan kailanman. Nang sasabihin mo, anak, hindi tayo sinustentuhan ng tatay mo noon kasi ganito. Sinubukan mo bang humingi ng sustento? Yun eh. Sinubukan mo bang ipaglaban yung karapatan ng anak mo nung time na iniwan ka ng asawa mo? Baka hindi. Ngayon, kung hindi mo sinubukan yon, pag nagkita yung anak mo at yung tatay niya, baka ang sabihin niya, tatay, ba't di mo naman ako sinustentuhan noon? Tuloy, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Tapos, ang yaman mo. Kung sabihin ng tatay mo, nakalimutan ko anak, kasi hindi naman lumapit yung nanay mo. Kasi, ang inisip ko nun, baka naman mas mariwasa ka. Ganun yun. Binlock mo yung magandang future ng anak mo. Kaya sabi ko nga sa iyo pakinggan mo ko. Diba? Ito sa mga experiences. Kaya ako yung mga anak ko hindi perfect. Walang perfect eh. Pero nandito ako to give guidance. To tell them, anak, ito yung nangyari kay mommy. Ayoko mangyari sa wife mo o ayoko mangyari sa husband mo. Tayo ay mga magulang, hindi for nothing. Tayo ay mga magulang to support our children. Hindi responsibilidad ng anak na suklian ka, pero responsibilidad mo bilang magulang na itaguyod sila. Ginawa nyo yan di ba? Pag ginawa mo, responsibilidad mo. Yun lang ang logic doon. Ano logic? You created it. Responsibilidad mo yun. Hindi mo pwedeng sabihin, inanak na kita, bahala ka na. No. As long as kailangan ng anak mo ng help, be there. Help mo. Pero, yung hihintayin mo na ikaw naman ang tutulungan ng anak mo, nasa discretion na yon ng bata kung magpe-payback. Pero hindi responsibilidad ng bata na suklian yung magulang. Kasi responsibilidad mo yun eh. Pagka responsibility mo, lahat ng obligations nasa iyo. Pag tinalikuran mo yun, hindi yung bata ang bad, ikaw. Kaya ako sabi ko sa mga anak ko, as long as kaya kong maghanap buhay, as long as nandito ako at malakas pa, I will help. Tapos sila, tinutulungan ako,
Tinatanggap ko. Kasi okay yon. Pero yung obligahin mo yung anak mo, payback. You're wrong. Pero siguro tama ka kasi tama sa'yo di ba? Kaya yung mga kabataan ngayon, sana nga napapanood ako ng mga kabataan Kasi ang payo ko, huwag kang magstay sa lugar mo. Lumabas ka. Try ka sa abroad. Nandun ang pera. Wala sa Philippines. Pulubi ang Philippines dahil sa corruption. Sumubo ka sa ibang bansa at saka ka umuwi pag may pera ka na. Yan. Yan yung lagi kong payo Kaya pag may nakakausap ako, anak, ano mo? Nagtatrabaho po ako, ito po sweldo ko, maliit yan. Diba? Maliit yun. Taka sa abroad. Don't stay. Diba? Kaya yung, yung lawyers of TikTok na nagsasabing, walang justice at ang justice ay pangmayaman lang, I don't agree. Kasi may justice ang Philippines, matagal lang. Susuko ka kung wala kang pera. Yung sinasabi niya na pangmayaman at pag mahirap walang justice, hindi rin. Pag nasa tamang tao ka na nilapitan mo, tama ang justice for you. Pero pag mali ka, tulad ko, 4 na beses, nag-file ako, talo ako. Kasi mali yung tao na pinagtiwalaan ko nung kaso ko. Kasi hindi ka abogado to defend yourself. You need to hire a lawyer to defend for you. Kaya kapag mali, yung tumutulong sa'yo, mali ka na. Mali ka. Not because mali ka, kundi mali yung hiningan mo na saklolo. Ganun yun. Pagka mali yung hiningan mo na saklolo, you're very wrong. Kaya yung sinasabi nilang walang justice. Pero when you're in the right person, panalo ka. Kaya si Attorney Libayan, ipinaglalaban niya yun Sabi niya, may justice. May tamang hustisya. Tama siya. Nawawala lang ng justice kasi mali. Mali yung tao. Tsaka siguro, mali yung kaso mo. Diba? Ano yun Kailangan kasi, sorry po, kailangan magkita-kita. Hindi pwedeng watak-watak. Diba? So yun lang yung topic natin ngayon, mga nagtiyaga. Diba? Thank you for joining. Ellen, may mga may mga reels ako, may mga short videos. Connect nyo po yung mga videos ko. Matutumbok ninyo sino yung tunay na mastermind doon sa nangyari kay Tatay Digong. Hindi lalaki ang mastermind. Babae. Sana mali ako. Pero, yes, dito ako, sabi ni Ellen, Pero, I think tama ako Ang mastermind, dun sa kay Tatay Digong, babae. Tapos, yung impeachment ni BP Sara, mawawala ng saysay. Di ba, Sana. Nakasubaybay ako, Ellen, nakasubaybay ako dun pinagko-connect ko yung dots. Hindi mai-impeach si BP Sara kung hindi dadayain. Mapapa-uwi si Tatay Digong kung hindi kakampi yung ICC sa gobyerno ng Philippines. Ayan Pagka yung ICC naging matapat sa kanilang tungkulin, absuelto si Tatay Digong. Pero kapag yung ICC kumampi sa government of the Philippines, wala na. Diba? Yun lang yun Justice delayed, justice denied. Napatunayan ko yan. Kasi ilang kaso ko yung nawala ng saysay. Pero, pagka nasa tamang tao ka, nasa tamang panahon, at nasa tamang panggastos ka, totoo yun. Diba?
panalo ka. Nag-a-agree ako sa lawyers of TikTok. Nag-a-agree din ako. Kaya, Attorney Libayan, siguro nasa neutral position ako. Pero dahil may experiences ako, alam ko yung matalo at alam ko rin yung manalo. O sige, bye-bye na. Ellen, sa susunod agahan mo, friend. Diba? Thank you, Beb. Thank you po sa lahat ng nag-comment, ng nanood, at saka sana lagi tayong may plano. Huwag bara-barabay. Planuhin ninyo. Kasi yung nagpaplano, merong plan A, pag hindi nag-succeed, dahil nagplano ka, sigurado may plan B ka. Baka sa plan B, hindi pa rin mag-succeed, may plan C ka. Ganun lang. Pag ganun tayo, okay na okay. Diba? Uy, Jocelyn Season Bilar, you're late. Diba? Balikan mo na lang, Beb. O, diba? Sige po. Thank you for watching. This is Caregiver Nana ng Illinois, USA. Loves ko kayo. God bless sa ating lahat.